Masayang ibinahagi sa publiko ng konsehal na si Kevin Cantos ang kanyang pagbisita sa pinakaunang ubasan dito sa bayan ng Bulalakaw. Ito raw ay pagmamay-ari ni Ginoong John Ray na isang guro at ang kanyang asawa na si Ginang Melody Cueto. Ito ay matatagpuan sa Barangay Kabugaw sa nasabing bayan. Ngayong umaga ay kinapanayam natin ang mag-asawa. Maraming bands. Nakakatuwa. 1.5 months kami sa ospital. Pero nakakatuwa pagdating namin. Ito siya. Titing na talaga siya. Nakakatuwa po. Nakakatuwa guys. Nakakatuwa ang mga tanim. Naku, tuwan-tuwa mo masyal dito eh. Ito po ay totoong dito sa Pilipinas. Oh. Kamukha mo talaga. Yan. Yan po talaga siya. Unang pabunga po namin itong Yulian na ito ngayong taon. Halos hindi nga nasikaso dahil nasa ospital kami. Ang bans niya is halos 1 kilo. Katwa. Ganda pang vlog. Rami guys. Ito siya. Yan. Nakakatuwa. Oh. Tingnan nyo. Nakakatuwa talaga. Julian po ito. Sipag magbunga ang Julian. Nakakatuwa talaga guys. Isang araw mga kapobre, kahapon po ay nandito tayo sa Bulalakaw Oriental Mindoro para sa ating bakasyon, para makasama natin ang ating mga kapamilya. Pero may nakita akong post kahapon ng isang konsehal dito sa aming lugar na talagang natataw mga kapobre. At first time siguro ito dito sa aming bayan na magkaroon dito ng ubasan. At kahapon po sila nagkaroon ng masaganang ani. Kasama natin ngayon si Ma'am Melody Cueto at si Sir John Ray. Ayan, magandang araw po Sir John. Magandang araw po. Opo. At first time or kayo ang kauna-unahan po na nakapagtanim ng ubas dito sa Bulalakaw po? Nung una po may mga nababalitaan ako kay Taya. Pero hindi ko na po naabot yun. Tapos 90s daw mayroon dyan sa Taparma, pero hindi ko na rin po naabot yun. Sa panahon po ngayon kami ang alam ko na may talim sa Bulalakaw. At nakapagpabunga kayo? Opo, nakailang pabunga na po kami. Paano nag-umpisa yung yung ubasan nito? Dahil po walang magawa nung pandemic 2020, puro online lang, internet, Facebook, nagkaroon kami ng idea na bumili ng pantanim from Davao kay Madam Privado. Yun po ang umpisa namin. Hindi talaga nung unang marunong, start kami ng pasibol ng cuttings. Then yung cuttings na binili ko na halagang 7,000 pesos, nakapasibol kami ng 200 puno. Yan ang in-start namin sa... Bali from cuttings yan? Cuttings. Papadala sa inyo? Pinadala sa amin. Davao. Saan ninyo unang tinanim po yun? Ang unang tanim po namin is sa Kabugaw. Yung doon sa mismong farm? Doon talaga po kami unang nag-start ng taniman. Ang nabili pala namin is wine grapes. Anong kulay po yun? Kulay green. White Malaga. Muscat of Alexandria ang tawag nila. Magandang gawin siyang wine. After nun, kasi kung ipapakain mo sa bata, medyo maliliit ka tapos marami po to. Nag-convert naman kami sa hybrid variety. Start kami ng Baikonur. Ang Baikonur ito po, harvest na ninyo ito. Baikonur yan. Medyo maliit lang bands niya. Tapos galing yung kay Sir Ray Bayang, yung kung may mga kayo yung sa Palawan. Diyan kasi naging technician siya. Yun ang doon kami sa rare variety nag-umpisa. Medyo sa akin
gusto ko ng collection, nag-invest sa collection. Ako galing Mindanao kay Sir Jeff Conicon Campo, no? Yan, tapos nag-aral ako ng grafting at saka budding. Yun, ang mga tanim ko na ngayon karamihan is hybrid, imported nila yan from Ukraine. So yung mga variety na yan. Kaya yung mga ubas dito sa Pilipinas, success yung mga galing sa Ukraine at California. Yun ang pinakang nagtumutubo dito sa atin, sa Pilipinas. Hindi ba kayo nahirapan noong una? Siyempre, ang pagdating sa ubas na ito, ang mahal daw ng ng cuttings, ng ganyan. No? Anong reaksyon ni Mrs. mo nung bumibili ka? Noong una po siyempre, mahilig talaga kami pareha sa halaman. So nagkakasundo kayo dalawa yan. Pagdating sa halaman? Kasi kumikita rin kahit papano, una sa bunga. Sa una talaga, hindi ka naman talaga kita sa bunga. Sa una medyo mahirap. Galing kami sa grade 0 kung sa ano nga. Ano struggle nyo? Anong naging problema ninyo? Discouragement. Kasi gastos kami ng gastos. Tapos wala namang balik. Walang return. Walang return of investment. Nitong huli, sabi ko mag-try kaya sa sali sa group. Ako sali sa group. Sabi ko, mag-ano naman ako doon. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, parang sarado yung isip. Sabi ko, basta mag-try ka. Di nakita niya na yung mga post. Yung pala may 3 ways of income sa ubas kasi. Cuttings, seedlings, at saka yung bunga. Ayun, tatlo. Kaya nag-umpisa kami ng pambalik sa gastos namin from cuttings at saka sa seedlings. So ibig sabihin, nagbibenta na kayo ng mga cuttings? Opo. Kami naman ang nagbibenta ngayon. Ayun. Pinapadala rin ninyo sa ibang mga lugar. Seedlings kami na rin. Mas lalo sa mga malalapit. May pumupunta dito sa amin na mag-ubas din. Magpa-reserve ako ng sir, 5 na puno. Gagawin ko naman, mamarkutan ko dyan. Pagdating dito, ikakat na lang natin. Ilang variety na po kayo sa ibang ubasan? Nasa 37 variety po yan. So ilan ang sa 37, ilan ang napabunga? Ang napabunga po namin is nung una white malaga. Pero ngayon ginagawa ko na lang rootstock white malaga, maliliit siya sa bunga. Tapos Concord Blue. Hindi ako satisfied sa lasa, kaya ginawa kong rootstock pa rin. Concord Blue. Tapos sunod na napabunga namin ay Joy, no? From California, Joy seedless. Wala lang bunga ngayon. Pero black rain siya. Seedless yan, nakapag-produce ka? Opo. Ang madali lang naman kung mag-seedless ng ubas na pag-aralan. May mga diskarte doon? Opo. May technical na pala. Kano po yun? Dahil wala namang school para sa mag-ubas Trial and error. Ayun. May doon sa isang ubasan, may tanong. Sa iyo ko na lang itanong. Ano ba ang required na lupa at ano ang ginagamit ng mga abono? Nagagamit mo kayo ng abono? Depende pa rin po yan sa variety. Kasi kagaya ng Concord Blue, gusto niya yung malagkit. Malagkit na lupa. Pero ang pinakang suitable talaga sa ubas talaga yung yung sandy loam. Mabuhangin? Mabuhangin na maitim yan. Kasi mabilis makapenetrate yung ulan sa ilalim. Pero may mga ubas naman na pwede sa clay, pero pinaka-suitable talaga is sandy loam. Dito sa Bulalakaw, ano ang sa tingin mo na pinaka-suitable na lupa sa nagamit namin? Opo. Ang hindi ko na ipapatest yung lupa namin sa Kapugaw kasi iba yung dating ng ubas dito, mas matamis nun kumpara dito ito yung dito lang ito sa itong nakikita ninyo mga kapobre, ito sa bahay nila. Sa bahay. Pero doon sa farm talaga, kung nakita kayo ng mga farm sa YouTube, pawik na sa lupa siya. Buhaghag siya pero kulay pula. Hindi ko nga alam, hindi naman clay kasi kung clay malagit sana siya. Mabukid yung area ninyo? Mabukid siya. Malamig sa gabi pero mainit naman sa araw. Hindi ba magasto sa abono ang ubas mo? Hindi naman po dahil may required lang naman yan. Pinakang
maraming ano ko sa umpisa, ano, yung kalahating kutsara, hanggang palaki ng palaki. Pag magpabunga ka naman, yun, may ano, may required na. Parang naga 200 grams ang pinakang maximum nun kung malaking puno ka talaga. Ngayon, ilang puno na kayo dyan meron po sa pas? Nasa 400 puno yon, pero ang mga healthy siguro is ano lang, mga nasa 180 yung kayang magbigay ng bunga. Oo. Ang 180 dami pala. po. Oo. Ilang ano po, ilang taon bago siya kumuha? Ang ano po kasi, pag from cuttings, 1 year pwede mo napabungahin. Kasi ang ubas kasi parang tao rin yan eh. Pag pinanak mo ng maga, madali mamatay yung puno. Kailangan ay nasa tamang edad din siya. May ina-apply na abono. Opo, may ina-apply po kami. Kaya pala yung iba, pagdating sa pagkura nila, bakit hindi bumubunga itong ubas kung matagal na. Opo. So may ina-apply palang abono. Ano naman po, pati kung yung ubas nila mahina magbunga, ibig sabihin hindi suitable sa area nila. Palitan nila ng variety. Madali lang naman kung palit ng variety. Grafting or buds ang papasok natin. Sa buds po ay paglabas ng kagaya nito, pinang budding ko ito, paglabas pa lang may kasama ng bulaklak, pinatuloy ko na yun. Oo, 3 months bumunga na siya. Pero hindi ganun, sa una talaga ay konti-konti na. Anong variety itong sa likuran natin? Mayroon ditong Julian, mayroong Joy Seedless, mayroong original. Bago magkaganyan ito, ilang buwan ito, ilang taon ito? O pabot ito ng taon? Parang padalawang taon na. Last January ko lang. Ang lupa dito medyo mabato na mabuhangin, ano? Tambak po kasi ang lupa dito. Tambak. Tinambak lang na. Buhay pala talaga dyan, no? Buhay rin po talaga. So mali ang konsepto na sinasabi nila na sa malamig lang na lugar na bubuhay ang ubas. Yun po ang mali. Kasi ayaw ng ubas sa malamig kasi takot ang ubas sa punggos. Yun ang kalaban niya. Yan, bibitak po yan. Mas lalo pag tagulan kagaya nito. Kahit may cover siya, malamig, naga-moisture yung pinakang ubas natin. Bibitak yan, puputok. Ayaw yan ng malamig. Doon talaga sa area na mainit na mayroong tubig. Nung nag-umpisa po, anong mga reaction ni Mrs. mo? Nung sabi niya, ano na, kung parang hindi kayo kumikita, anong na puro labas na lang ng pera? Anong naging reaction niya? Kaya nga po, ang sabi ko sa kanya, yun puro labas na nga. Para magkaroon tayo ng kita ay sumali sa group. Para mapag-aralan niya rin kung ano pag talaga yung ano. Sa totoo lang, sabi, kada linggo nagagamit kami ng gasolina, 700 kada linggo, gasolina, fertilizer. Magastos po siya. Ay, tapos doon pa kami sa area, yung medyo malayo dito. Yung requirement niya sa tubig, ano yan? Dapat binibiligan siya or ano? Twice a week po, 40 liters kada isang puno. Ang dami palang tubig ang kailangan niya. Isang container po. Ibig sabihin, 2 container kada isang puno sa isang 2 weeks? Ay, sa isang linggo po. Sa isang linggo? Twice siya diligin. Grabe pala yan. Nakala ko hindi na kailangan doon ng tubig. Pero hindi naman po daily. Yung ibang halaman kasi, daily mo didiligin. Opo. At saka, ang ubas kapag bumunga na, hindi ka tayo kagaya nung China, ayan kung saan ay harbisin na, padilig para mabigat ang bunga. Ay, ganun. Ano yung lasa nun, hindi matamis. Pag mga 80 days na po yung bunga, hindi na kami nagadilig. 90 days kasi 60 days pa ako minsan, hindi na ako nagadilig. Nag-apply na ako ng 0060 pampatamis, tapos hindi na ako nagadilig nun. Tapos wala nang ano. Ito wala ang abono ito? Nag-abono ako sa umpisa niyan. Pero nung unang gamit namin halos organic. Kung gagamit kami sa chariot, mamili kami dito. Hilario rin ang pila natin. Sa Tilia. Sa Tilia. Yung chariot, mga 2-3 chariot na taeng. Bayuhin namin mag-asawa, yun ang paggamit namin. Yun ang una ninyong mga tae ng baka. Yun ang abono ninyo. Mas organic, mas maganda pag organic, magandang halaman. Kaso lang pag sobrang rami na, hindi na kaya.
Kaya nagamit kami ng mga synthetic na. Synthetic na ng mga O pang-alalay. Itong ganitong ano, magkano ang kilo ng ganito? Itong ganyan. Ang totoo po niyan, kaka-graph ko lang yan. Nag-harvest lang kami nito, ngayon lang December. Opo. Kasi 1 year ko pa lang nag-graph yan. Pero yung una namin, White Malaga, 150 lang bigay natin, no? Dito, doon rin namin harvest sa mga Rostockton. Parang humangin lang ngayon. Pagdating dito, doon pa lang ngayon sa sa Kabugao pa lang halos magmatira na eh. Ubos na. Ubos na. Ilang kilo ang unang harvest niyo noon? Parang sa 40. Sa unang bunga lang kasi yon sa 70 puno. Pero unang bunga lang po yun, hindi na. Pero kung nagpangalawa sana kami doon, palaki kasi ng palaki ang harvest yan. Hanggang, ang sabi nila, kada isang puno mag-harvest ng 15 kilos. Ang pag-harvest, ang pagbunga ng ano po sa isang taon, ilang beses po kayo napabunga o nag-harvest? Sabi nila sa La Union ay 3, pero 2 lang para sa amin kasi kawawa naman yung puno. Kung sa ano ba'y parang tao rin yan, pag anak ng anak. Napipirsa. Ano namin, start kami ng pabunga October, first week ng October, harvest ng December yan. Tapos alagaan namin mga 2 months to 3 months ang May, ay March. Ano ulit kami, ang harvest naman yan July. June or July, no? Ganyan. So lahat ng mga ito natutunan mo by research sa mga kaibigan ko sa Mag-ubas at siyempre yung sariling aral na rin. May profession ay ano po? Teacher po. Teacher. So teacher po kayo. So marami na rin kayo nabahagihan ng ideas sa lugar natin. Hindi lang po dito sa lugar natin, pati sa may mga na rin po kami. Tinulungan kami, siyempre magkatulong rin tayo sa iba. Ang inyong ubasan ay nakita ko na hindi ito talaga, parang hindi pa open gate talaga sa public, no? Hindi pa po. Mayroong entrance fee, mga ganyan. Why not gawin ninyo? Kasi ito, once na panood to ng mga kababayan natin, pupuntahan ito eh. Bisitahan nila. So dadagsain kayo ng tao. Kasi pagkakita pa lang, uy, may ubasan na sa Bulacau. Ganon, di ba? So, ano ang mga plano nyo sa mga susunod? Kaya hindi po kami nagpa-open pa sa public kasi kung saan po kasi hindi pa luto yung pinaka-plano namin. 4 kasi na area yon. 4 na area, 400, 100, 100, 400. Ang nagagana pa lang doon is yung isang block, 100. Ang plano sana namin bago kami mag-start, halimbawa may bunga na ito, sunod ay papabungain para rotation. Hindi kami maubusan anytime may dumating o may pakita kami. Pagpasok ng mga tao, may makikita. May makikita. May bumubunga. Hindi lang po dahon at puno ang makita nila, bunga talaga. At saka po yan, siyempre may trabaho rin ako, si Mrs. lang nag-aasikaso minsan. Wala pa rin kaming tauhan doon, talagang hands-on talaga kayong dalawa. Ay iba po kasi yung yung sabi nila ay may ka talaga, hawak mo talaga. Yung sabi nila ibang dating. Isa sa pinapalagaan mo. Kagaya nung sa kaibigan ko, puro palaga lang siya. Mahirap. Hindi ko pa naman nakikita na bumunga sila ng maganda. Pero 100,000 ang ginastos nila. May ang laki na. Sa iyo noon, bago ka kumita, magkano na ang iyong mga nailuwal na pera? Kasi po yung marami kaming una, ang naging gastos talaga namin paghanap ng tubig. Ayun. Ang unang pahukay ko is 25,000. Yun unang gastos ko. Tapos walang tubig, pahukay ulit kami. Gastos ulit ako ng mga 15,000. Hindi naman kayang iakyat pataas ang tubig. Dahil sa baba ng bundok Yun ang mga naging gastos namin. Tapos sa sittings, no?
pump. Tatlo. Oo, no. Ito kasi pumuputok yung pump, hindi mapasampan tubig. Hindi rin ba kayo nagdating sa point na nag-away kayo dahil sa magastos nga? Na i-stop natin? Hindi pa po. Hindi naman. Kasi pag sumuko naman talaga eh. Uh-huh. Paano namin mabawi pag kami sumuko? Kami, ina-direct. Diretso na talaga. At saka yung Kararin na namin. pagkagaling sa trabaho, may makita kang bunga. Yung pampatanggal stress nga, sabi ng mga kasamaan ko sa trabaho, ay magastos pala, bakit kayo nagtanim ng tanim? Ay isa sa maghahanap ako ng ibang pampatanggal ng stress ko, dito na lang ako sa halaman. Parang passion ninyong dalawa. Opo, pero na kami hilig talaga. So sa mga may plano mag-ubasan, ano ang advice ninyo? Before pasukin itong pag-uubasan na ito. Ay dapat po, una, huwag kayong gagastos ng malaki. I-start kayo, ang totoo po, pag kayo nag-ubas, dapat mag-aaral muna kayo. Personal na pag-aaral, pananaliksik. Tanim lang kayo ng konti muna. At magpuli kayo ng variety. Kung alin yung pinakamaganda, yun yung paparamihin ninyo. Kagaya sa amin, may 37 variety, 3 lang yung maganda, di yung 3 lang pinarami namin. Pagbitaw ng pera, ay isipin muna. Kasi kagaya namin una, gumastos kami pero mahirap bawiin. Pero sa panahon ngayon, nakautay-utay naman kami ng bawi sa mga gastos. Tapos ang ubas parang asawa yan. O kailangan mong alagaan mabuti. At masyadong siluso yan ang ubas. So ayaw niyang tinatabihan ng ibang halaman. Namamatay siya. Ayaw niya lang may karilong. Ayaw niya, siya lang. Tanggalin mo yung puno. Ganon siya, sensitive. Yung puno nga po, kumisa ng ubas dahil matabay na taniman niya ng sili. Namamatay yung ubas, maganda yung sili. Kaya kami minsan nag-diskusyon. Sabi, sayang naman ang patabay na ano lang raw. Sabi, masayang yung ubas kasi namamatay. Matay talaga pala yun. Namamatay siya. Nagtatampo, parang ganyan. Parang ganon. Silusa nga. Parang mayroon akong ganyan dati na yung parang yung luya, itabi mo sa ganitong ano ay pag-harvest ng luya, patay rin yung ano. Intercropping po. Oo, parang ganon. Pwede yun sa mga niyog, yung intercropping na yun, yung mga matataas na puno. Matindi pala itong ubas, no? Kasi sensitive pala. Masensitive siya, bawal lapitan ng ibang puno na yung sa malapit niya. Open talaga siya. Dapat yun lang talaga. Ito yung plano namin. Ito, apa. Plano namin yan, siyempre hindi lahat ng oras ay masasamahan namin dun sa taniman. Sabi ko, pagtanim tayo ng malapit sa bahay kasi nga kailangan nating pag-eksperimentan, pag-aralan pa mabuti. Kung tuwing hapon doon ako mag-uwi ay masyadong malayo. Kaya ang mga inapag-eksperimentan ko ng mga ubas yung malapit sa bahay. Dito na. Kasi pagdating ko sa hapon, pagising ko sa umaga, paggawa ko ng yung na-synthesis namin, dito na ako nag-aaral. Doon ko lang ina-apply sa ano. Doon mo na lilipat. Doon ko lang ina-apply. Pero dito ako nag-aaral sa kapitbahay. Kaya halos dito mayroon ka. Mayroon pong mga ubas dyan. Dito may ubas. Tulad dito. For experiment. Ito plano ko sana gawa ng UV plastic. Para medyo maganda. So ngayon nasa plano pa lang na pasukan nga kami ng ibang problema. Tingin muna. Misis mo may nagkaroon ng sakit. So talagang hindi pala basta-basta itong pag-uubasan, mga kapobre. So congratulations sa inyo, sir, sa mga journey about sa sana maka-inspire pa ito sa iba pang mga tagapanood natin sa buong Pilipinas. Kung sakaling bibili sila ng mga mga pananim, paano nila? Pwede naman po kami kontakin. Pag kami po, pag wala sa amin na na variety, pinahanap nyo sa amin, kami ang naghahanap sa ibang mga kagroup namin. Tapos
sila ang padala. Wala naman kaming commission doon. Ang ano lang namin is makatulong. Ang aim kasi ng mga master namin dito sa Pilipinas sa mag-uubas, magkaroon ng ano, accessible baga sa ubas na sa ating backyard. Opo. Na kahit sino pwedeng magtanim. Na hindi na tayo bibili ng imported pa. Opo. Kasi nga ang imported nga is hindi naman natin alam kung gaano ka-safe yung ano, yung ginagamit natin doon. May mga hindi sa ano, may mga post talaga na tinutubog sila sa ginagamit sa tao nga. Yun para yung pag-preserve. O para ma-preserve. Pero dito sa atin kung may tanim tayo, ay di anytime pwede kang pumitas kainin. Kagaya dito sa bahay, hindi naman ako basta-basta nagamit dito ng insecticide kasi nga maraming bata. Wala itong insecticide. Mayroon po yan kasi nung una nag-uulan. Pero limited po yan ang gamit namin. Control. So, may Facebook page na po ba kayo or ano? Mayroon po. Para kung may mag-message sa inyo or ano. Pero yung farm ninyo wala pang ano, wala. Sa personal lang ninyo. Anong pangalan po? June Ray po, tapos Melody Quito. Ayan. Doon lang po sila nag-inquire sa amin. Ayan, ilagay natin dito yung ano nila mamaya. Ito yung i-message ninyo kung kailangan ninyo ng mga pangtanim. Ayan. Kung pupunta kayo dito sa kanila, ayan, mga taga Mindoro o kalapit na dito. Ito po yung grapes nila, mga kapobs. Pinatikim na nila sa amin, masarap po. Ito yung matamis na, no? Tignan ninyo. Matamis, no? Yan po yung nasisidless. Hindi lang kami naka-apply ng... Malalaki pa dyan. Naghahaba po siya. Pwede ito maging seedless. Opo. Sa pag-apply lang po ng gamot. Ito, meron ito sa Aklan ganito. Opo. Ito, ganito. Yan pong ano ngayon sa Pilipinas. Ito yung maraming... Baikonur po. Ito yung mas trending. Nung una, rare variety yan. Ngayon ay premium variety na lang. Pero mas madali sa patubuin. Opo. Pero ito, kasama pa ito sa rare variety. Yan, Julian. Pero mas matamis yata ito? Dito po. Mas mabilis kasi mahinog yan. Ang Baikonur kumpara doon. Sa market natin sa Pilipinas, ito nakikita ko to So ito ba ay may mga imported na ganyan dito pumapasok? O local na yun? Kahawig lang po yun, kahawig. Ang pumapasok from Australia o China, crimson seedless. Yun po yung pumapasok sa Pilipinas. Parang ganito ang kulay. Ganito po ang kulay niya. Yan. Ito ay pwedeng panlaban po sa crimson. Kasi yung sa size niya at saka pwedeng gawing seedless. So ngayon nag-harvest na sila kahapon mga kapobre ng 40 kilos. So sa mga susunod talagang siguro lalaki pa yung farm niyo. Wala pang pangalan ng farm niyo. Mayroon na po, Dagef ang ano namin. Dagef na kasi nga kasi pandemic, ang pangalan natin sige, regalo na lang. Dagef to kasi nga kanta-kanta yung Dagef to. Yan ay ilalagay natin. So maraming salamat sir sa panayam na ito ha ma'am. Salamat po. Thank you po. Pinabunga ko. Mulberry. Kala mo patay. Pero buhay yan. Tapos mayroon ka ring apple. Apple. Fuji apple to. Ilang taon na yan? Months pa lang. Months pa lang? As in ikaw ang nagpatubo niyan? From seeds yan. Pero ang plano namin, gusto kong grapan ng black diamond, yung mga rare variety. Kaya pinarami ko talaga ang sanga. Putulin mo dito, dugtungan mo. Di ilang variety yan. Opo. Kung alin yung maganda, yun ang papatuloyin. Grabe no, may apple na dito. Fuji apple yung nabibili natin sa palengke. Sa market. Fuji apple ito talaga. So bago magbunga yan kaya mga ilan Wala, hindi ko pa rin alam. Pati pinapag-aralan nyo pa lang. Pag-aralan ko kung paano pabungahin.
Pero parang tree ito eh. Kung tree siya, Oho. matagal ang process bago bumunga. Mhm. Pero kung gagrafan ko yan, siguro Oho. 2 to 3 years. Dito sa Mindoro mayroon ng mansanas. Meron sila ng ano sila kuya ano, Kasi, kilala. mayroon sila ho. Nakabunga na? Wala pa po. Wala pa. Wala pa akong balita. Oo. Pero sa pagpatubo mo pa lang, ibig sabihin, success ka na eh. Oo. 'Di ba? Ang hirap niyan eh. Ang patubo pa lang kasi Oo. sa 20 buto, Oo. may 3 kaming nabuhay. 20 ang Oo. ineksperimentuhan mo. Pero yung binili namin na seeds Oo. sa online, walang buhay kahit isa. Yung kinain na lang yung tinanim namin. Ibig sabihin ito binili ninyo yung mansanas mismo. Tapos kami nagtanim. Yes ano? Pero bumili kami ng buto, walang Wala, buhay. hindi nabuhay. Pero yung sa mansanas mismo na nabili nyo sa market, ito yung buto niya. Yan. Galing ah. Parang nung nakaraan lang ito parang April ko tinanim. April, May, June, July, August, September, October, November, December. So nasa 8 months na siya. Ay awal kung gaano ba kakalaki yan. Oo nga eh. Parang mga mangga sigurong laki yan ay no? Bago Hindi naman bumunga. siguro. Parang nakikita ko sa mga video eh. Nagpipick sila ng apple sa ibang Pero bansa. yung sila puro maikilti nyo sa isiha, hindi naman ganun katataas eh, may bunga. May mababa Parang lang. mga ganito lang katataas pero nag-produce na siya ng bunga. Oo. Hindi ko lang alam kung grafted Yung tinanim nila. yung nila. Kasi ang una nilang inatanim, rootstock. Tapos dudugtungan yan. Ganyan pala ang diskarte. Para mas mabilis. Mabilis bumungang. Opo. Yan yung maganda, suportado ka ng misis mo sa farming. yan talaga. Buti hindi ako inaaway. Opo. Mahirap rin tong mga pagtatanim, mga pag-eksperimento kaya. Ayun. Pati paggamit ng gamot, nung una hindi naman kami marunong Opo. sa pag-apply ng abono. Internet lang. Tapos tanong sa mga kilala na may mga tanim na rin. Bali sa Nueva Ecija ang mayroon ng mansanas? Mayroon kay Michael Tinyo. Rin siya, nagabinta rin siya ng mga pantanim. Opo. Galing Maraming variety na ng ubas silang nakikita ko eh. Hindi lang, mayroon pang mga maliliit pa na ubas. Kaya baka darating na sa sunod magmura na yung mga ubas sa Pilipinas. Kaya yung paniniwala ko na noon na yung ubas sa malamig lang at saka yung mansanas ay parang bali na sa panahon ngayon. Opo. Dahil mainit sa Nueva Ecija eh. Bakit may mansanas sila? Parang napaniwala tayo sa sabi-sabi noon na hindi mabubuhay yan, no? Kasi nga para sa kanila yung production siguro. Opo, para kontrolado nila. Kagaya nung sibuyas nung una, sabi nila sila lang marunong magtanim. Hindi man dito sabi hindi rin. Ngayon, Ayan may nagatanim sa likod niya. Ang sabi nila dati ay hindi magtutubo yan sa Mindoro. Sibuyas, bakit ngayon ang sibuyas yan ang Sibuyas ang market sa Bulalakaw. Opo, number 1 na tayo, producer ng sibuyas. sibuyas sa Pilipinas. Ito yung may malapad na sibuyasan siguro, yung lalaki na ito. Salamat po kuya ha. Sir, salamat sir. Ma'am, salamat po.